ay maghahari na. Talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay sa lapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po akong kwento na naalala. May isang manager ng isang kumpanya na nahihirapan sa pakikitungo niya sa kanyang mga katrabaho sapagkat ramdam niya hindi siya nirerespeto. Kaya isang araw, sinulatan niya ang kanyang pintuan para sa mga katrabaho niya, ako ang boss. I am the boss. Nung siya po ay umalis at habang siya po ay nasa labas at nung siya ay bumalik, mayroon ng ibang sulat doon sa pinto at ang sabi ay, kunin mo ang sulat na ito, asawa mo. Mga kapatid, narinig po natin sa ating ebanghelyo na ang kapangyarihan at otoridad na meron kaming mga pari sa pagpapalayas ng mga demonyo, pati na ang pagpapagaling sa mga may sakit ay kaloob galing sa Diyos, galing kay Jesus. Kaya tatandaan po natin mga kapatid, hindi lamang kaming mga pari, na ang misyon na ipinagkatiwala sa atin ay misyon na galing kay Jesus. Without Jesus, we can do nothing in our ministry. Kaya ang disposisyon mga kapatid na dapat meron tayong lahat ay disposisyon ng pasasalamat at kababaang loob kay Jesus. Si Jesus ang nagpapatuloy sa pagpapalaganap mga kapatid ng kanyang misyon at pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng ating pakikibahagi sa anuman ang ipinagkatiwala niya sa atin na misyon. May isang pari po na naka-assign sa isang paaralan. Siya po ay director at principal ng school. At dahil tinuturuan po niya ang kanyang mga estudyante paano disiplinahin ang kanilang mga sarili, sa tuwing siya po ay nakakasalubong sa loob ng campus ay talaga namang ang mga estudyante niya ay well-mannered, tahimik at ginagalang ang kanilang pari na isang direktor. Si Father
ay puno mga kapatid ng otoridad kapag kaharap niya ang kanyang mga estudyante. Katulad ni Father, ng otoridad ay galing sa kanyang posisyon bilang direktor at principal. Si Jesus, ang kanyang otoridad mga kapatid ay galing sa kanyang pagiging Diyos. Ang otoridad ni Jesus ay nagdadala sa atin sa Diyos Ama, na siyang nagbibigay sa atin ng buhay at nagpapalayo sa atin mga kapatid sa anumang kapahamakan. Yon ang kapangyarihan ni Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon. At sa pamamagitan din ni Jesus, tayo ay tinatanggap ng mga taong nagmamahal din kay Jesus. At sa pangalan din ni Jesus, tayo ay hindi tinatanggap ng mga taong ayaw din sa Kanya. Meron pong isang pasyente sa isang hospital dati. Nung dinalaw ko siya at nalaman ng pasyente na ako ay galing sa chaplaincy office, sabi niya, hindi kita kailangan. Kaya lumabas ako, pero nagpatuloy ako sa pagdalaw sa ibang mga nangangailangan ng presensya at pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, sa otoridad at kapangyarihan po ni Jesus, tayo po ay Kanyang inilalapit sa Diyos Ama at nagbibigay sa atin ng kaganapan ng buhay. Walang anumang bagay ang makapagbibigay ng kaganapan sa buhay natin maliban sa Diyos, mga kapatid, kay Kristo. Lastly, kay Jesus, tayo ay Kanyang pinag-iisa. Ang kapangyarihan ni Jesus, mga kapatid, ay nagpapaisa sa atin. Yan ang ating misyon, na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba. Each of us is unique. Each of us is different. We cannot make other people like us. Tayo, mga kapatid, ay pinag-iisa ni Jesus. Sa pag-iisa niya sa atin, tayo ay mas nakakaranas ng makabuluhan at mas kumpletong karanasan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Naway ito po ang ating panalangin sa araw-araw, na isinasakatuparan natin ang kaloob na misyon ng Diyos sa buhay natin. Na punuin tayo ni Jesus ng pusong puno ng pasasalamat at kababaang loob sa pagpili niya sa atin. He chose us upang lahat tayo, mga kapatid, hindi lamang ako, bawat isa sa atin, kundi ang makasalamuhan natin, mga kapatid, sa ating misyon ay madala sa puso ng Diyos Ama at ng pag-isahin tayo sa patuloy na pag-ibig ng Diyos na siyang nagpapaganap sa buhay natin. Amen.